All the praises, the thanksgiving, the highest majesty and honor belong to the Almighty Father in heaven in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. And double honor and respect to our beloved pastor, Evangelist Willie Shred Almeida, all the way from the Philippines. Hallelujah. Praise the Lord. A man of God, a prophet of God, and we're all assured and treasure the blessed teachings and the memories of the dearly beloved assistant and honorable Pastor Lina C. Almeida. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And to all the beloved Almeida children, praise the Lord, glory and glory to God. To the beloved webcast viewers, to the beloved brethren in Toronto, amen, praise the Lord. Beloved guest today, amen, praise the Lord. Glory and glory to God. All the praises and the glory belong to the Almighty Father in heaven. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. And Merry Christmas and a prosperous New Year, each and every one of us. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. Everything's work for good to them that love God. That's right. And to them who are called according to His purpose. Amen. And sometimes we've been through a lot of sacrifices, even trials. And we think that that's the end of us, of our life, of our serving unto the Lord. But we don't know either that that's a very good thing for us. Amen. Praise the Lord. From the book of Romans chapter 8, verse 28. Okay po. The book of Romans chapter 8, verse 28. Amen. Amen. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Amen. Amen. Praise the Lord. Tagalog po. Dito po sa pagkabasa dito sa mga taga-Roma Kapitulo 8, talata po ay 28. At nalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa Kanyang nasa. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Glory and glory to God. Hallelujah. Tayo lahat mga minamahal, bago tayo nakarating sa tinatawag na tagumpay, may marami tayong pinagdadaanan. Amen? Bago natin makamit ang tagumpay sa ating mga buhay, ang dami nating pinagdadaanan. Amen, praise the Lord. Kagaya ng mga Israelita, the Israelites before. Amen, praise the Lord. We back to the word of God, according to Daniel, the prophet. Amen, praise the Lord. That the Israelites before was captured or became a prisoner of the Babylonian Empire. Amen. Under King Nebuchadnezzar. Amen. Praise the Lord. Ang mga taong itong mga minamahal, na-captured sila, naging alipin sila sa kaharian ng Babylonia o sa pangunguna ni King Nebuchadnezzar. Amen. Praise the Lord. At alam natin kung anong ibig sabihin pag tayo po ay bilanggo. Amen? Alam natin kung anong ibig sabihin sa bilanggo. Pag bilanggo ka mga minamahal, hindi ka makakagalaw kung anong gusto mong igalaw, kung anong gusto mong kilusin, kung anong gusto mong sabihin. Kasi under ka sa tinatawag na kaharian na sadyang hindi mo ginusto, ngunit nangyayari. Yung mga Israelita, hindi nila ginusto ang mga pangyayaring yaon. Amen, praise the Lord. Ngunit nangyari mga minamahal na sila po ay nagapi, sila po ay naging alipin sa Babylonian Empire under po sa kaharian ni pangunguna ni King Nebuchadnezzar. Amen, praise the Lord. Ngunit, tinan mo mga minamahal, ang tunay na anak ng Diyos. Isang araw, nagpatawag ang hari, titingnan doon sa mga Israelites, mga minamahal, kung sino yung tinatawag na mga bata pa, skillful, yung, kumbaga, matalino, malakas, mga bata pa, ibig sabihin, wala pang dungis. Blemish sila mga minamahal. At pinatawag ito sa hari na ititrain sila upang maglingkod sa kaharian ng
Babylonia. Amen, praise the Lord. Pakibasa po, Daniel verse 1. Amen, praise the Lord. Glory to God. The book of Daniel, chapter 3, verse 1. Chapter 1, Oh, verse chapter 1. 1, verse 3. Verse 1 po mauna. Praise the Lord. What's the chapter po? Sorry. Chapter 3. Chapter 1, verse Chapter 3. 1, verse 1. Verse 1. Verse 1. Okay pa. In the third year of the reign of Joachim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem and besieged it. Amen. Amen. And 3, verse 3 po. And the king spake unto Aspenaz, the master of the eunuchs, and he should bring certain of the children of Israel and of the king's seed and the princess and of the princess. Amen. Sa 4 po. Children in whom was no blemish, but well favored and skillful in all wisdom and cunning in knowledge and understanding science, and such as had ability in them to stand in the king's palace, and whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. Amen. Amen, praise the Lord. Sa Tagalog po. Dito po sa verse 3 and 4. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa pagkabasa sa Daniel, Kapitulo 1, talata po ay 3 at 4. At ang hari ay nagsalita kay Aspenaz na puno ng kanyang mga bating, na siya'y magdala ng ilan sa mga anak ni Israel sa makatuwid bagay, sa lahing hari at sa mga mahal na tao. Mga binatang walang kapintasan, kundi may mabubuting bikas at matatalino sa lahat ng karunungan at bihasa sa kaalaman at nakakaunawa ng dunong at may ganyang kakayahan na makatayo sa palasyo ng hari at kanyang tuturuan sila ng turo at wika ng mga Kaldeo. Amen. 5 po. At talatang 5, at ipinagtaka ng hari sila ng bahagi sa araw sa pagkain ng hari at sa alak na kanyang iniinom, at sila'y kakandilihin na 3 taon upang sa wakas niya makakatayo sila sa harap ng hari. Amen, praise the Lord. God Amen. bless po. Praise the Lord. Dito na tayo mga minamahal. Glory to God. Ang kanilang buhay ay hindi na maganda mga minamahal kung ating titingnan. Amen, praise the Lord. Dahil captured nga sila mga minamahal, isa nga silang alipin sa kaharian ng Babylonia. Amen, praise the Lord. Ngunit tinan mo mga minamahal, ang mga anak ng mahal na Panginoon. Pinili ang anak ng mahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Isang araw nagpatawag ang hari, pipiliin ang mga tinatawag na mga bata, blemish, without blemish, mga minamahal, skillful mga minamahal, mga malalakas, at ito'y ititrain sa hari. At nakita nila ito sa katauhan. Amen? Sa katauhan ng 4 na Israelites. Amen, praise the Lord. Ni Daniel, ni Hananiah, ni Mishael, and ni Azariah. Amen, praise the Lord. Ito po ang kanilang dating pangalan bilang isang Hebrew. Hebrew people, mga minamahal. The people of God. Amen? Nung nakarating sila doon sa dako ng Babylonia, mga minamahal, pinalitan ang kanilang mga pangalan. Amen? Ganun naman talaga ang kaaway, mga minamahal. Kunyari, pagpapalain ka, kunyari, mga minamahal, ay nasa sayo ang pabor. Amen, praise the Lord. Na bibigyan ka ng mga ganito, bibigyan ka ng mga bagay, mga minamahal, na wala pa sa iyo. Amen, praise the Lord. Maging pangalan ng tao, papalitan. Maging ang buong buhay, papalitan. Pero alam natin na ang ating mga buhay, likha ng ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Sa katotohanan, wala makapagpapalit dito. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay, never yan papalitan, mga minamahal. Sino ang magpapalit dyan, mga minamahal? Ang kaaway ng Diyos. Amen, praise the Lord. Pag ginawa ng mahal na Panginoon ng lalaki, talagang lalaki yon. Pag ginawa ng mahal na Panginoon ng babae, talagang babae yon. Amen, praise the Lord. Talagang totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Tingnan mo dito, mga minamahal, pinalitan. Sa pangalan pa lang, mga minamahal, yung si Daniel, ginawang Belteshazzar. Pinalitan ang mga minamahal. Yung si Hananiah, ginawang Shadrach. Amen? Si Mishael, ginawang Meshach. And si Azariah, ginawang Abednego. Amen, praise the Lord. So dito pa lang sa talatang ito, mga minamahal, makikita natin na ang kaaway kumikilos. Gumagawa din, mga minamahal. Amen? Sa halip, mga minamahal kong mga kapatid, na
ang mga kapatid na ito, mga Israelites, mga minamahal, ay under sila sa Babylonia, ngunit ang pabor ng mahal na Panginoon hindi umalis sa kanila. Amen? In fact, mga minamahal, ititrain sila, pakakainin sila, dito pa mga minamahal, I will give you all the provision, all that you need. Gaya ng mga estudyante, mga minamahal, ipagpalagay natin universities. Scholarship, ito scholars, ito lahat. Kailangan nyo, gustuhin niyo. Siyempre mga minamahal, ang mga bata pa, malalakas yan. Mga bata pa, gustong-gusto nila yan, mga minamahal. Ngunit kakaiba ang mga batang ito. Bakit mga minamahal? Hindi nila kayang ipagpapalit ang kanilang ginagampanang mga tungkulin sa anumang bagay na kanilang nakikita sa mundong ito. Amen? Sabi dito, all the provision I'm going to give you. Sabi ng hari, mga minamahal kong mga kapatid, pakakainin kayo, paiinumin kayo sa mga inumin ng hari, pagkain ng hari. Ngunit dito mga minamahal, ating mababasa mga minamahal, na si Daniel, si Daniel mga minamahal, hindi niya pinagpapalit yung dati niya. Yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, hindi po pwedeng papalitan. Hindi po pwede mga minamahal na madadaya lamang. Pakibasa po. Amen, praise the Lord. From the book of Daniel chapter 1 verse 8. Praise the Lord. The book of Daniel, chapter 1, verse 8. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Praise the Lord. Sa Tagalog po. Daniel 1:8. Ngunit pinasihan ni Daniel sa kanyang puso ni siya'y hindi magpapakahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang ininom. Kaya't kanilang hiniling sa pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Amen. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Napakagrabe yung salita ito mga minamahal. Hinihiling sa bating ng Yunoko na sila'y hindi mapahamak. Grabe po mga minamahal. Amen? Ang ibig sabihin, ang bawat anak ng Diyos ay mayroong patotoo. Ang bawat anak ng Diyos ay mayroong pangako na pinanghahawakan nito. Ang bawat anak ng Diyos ay mayroong pinanindigan na hindi kayang gibain man lang, ulinlangin man lang ng kaaway sa napakaiksing panahon. Amen? Praise the Lord. Palakpakan muna natin ang mahal na Panginoon. Sa puntong ito mga minamahal kong mga kapatid, masasabi natin mga minamahal na ang mga Israelitang ito mga minamahal, dahil captured sila, dahil sila po ay alipin mga minamahal, magpakasaya sila kumbaga. Amen? Dahil binigyan sila ng pabor. Amen, praise the Lord. Magpakasaya sila sa kanilang sarili dahil ang pabor ng hari na nag-captured sa kanila ay nasa sa kanila. Pero hindi nila sinasamantala ang panahon. Amen? Makukuha ba? Nakikita natin dito ang pinakapunto dito mga minamahal. Ang tinatawag na pagpapalang tunay sa mahal na Panginoon ay makikita at ating maramdaman dahil tayo'y tunay na anak ng Diyos. Amen, praise the Lord. Kung ating nakikita ito mga minamahal at nararamdaman at mayroon ding ginagawa ang kaaway mga minamahal para tayo malinlang, napakalaki ang ating patutuo, napakalaki ang ating pangalan na nakikita at nasusulat na sa aklat ng buhay sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Kaya si Shadrach, Meshach, and Abednego, o si Hananiah, Mishael, Azaria, mga minamahal, nakatatak na sa kanilang mga puso na sila'y tunay na anak ng Diyos. At hindi nila pwede ito mga minamahal na ma-defile man lang sa tinatawag na provision ng hari. Ayaw nilang magkasala sa kautusan ng mahal na Panginoon. Ayaw nilang magkasala sa kanilang Diyos na buhay. At dahil kung sila'y magkakasala, ang kanilang relasyon ay maputol. Kaya pinanghahawakan nila mga minamahal ang tinatawag na pagkaanak ng Diyos. Gaano pala kaimportante, gaano pala kahalaga ang anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesukristo. Sa probisyong ito mga minamahal, kung sa atin pa siguro mga minamahal, sasabihin na natin, ay, minsan lang naman tayo makakatikim sa pagkain ng hari. Di ba po mga minamahal? Iba, itikman na natin. Minsan lang naman tayo makakainom sa inumin ng hari. Abay, kunti-kunti lang. Pwede naman natin
tayong tumikim. Pero ang mga Israelitang ito, mga minamahal, hindi sila pwedeng dayain. Bakit? Kasi ang Espiritu ng Diyos, pag nasa tao, mga minamahal, hindi tayo pwedeng madaya. Because the Spirit of God beareth witness with our spirit. Kung ang ating ginagawa, ating mga sinasabi ay totoo at kalugod-lugod sa mahal na Panginoong Hesukristo. Amen, praise the Lord. Kasi mga minamahal kong mga kapatid, hindi po pwede na sabihin natin mga minamahal na ginagawa natin ang mga bagay na ito upang palugdan kung sino. Kung hindi, ginagawa natin ang bagay na ito upang palugdan ang mahal na Panginoong Hesukristo. Hindi lang nagtapos dyan, mga minamahal, ang kanilang pagtatanggol sa pangalan ng mahal na Panginoon. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Amen, praise the Lord. Dumating pa ang punto, mga minamahal, ng hari. Kasi sila, mga minamahal, under talaga sa Babylonian Empire. Nag-sit up ang haring ito, si Nebuchadnezzar, ng isang malaking imahin, isang malaking larawan, mga minamahal, na pagtutunog ang musika dito sa imaheng ito, lahat ng tuhod, lahat ng ulo ay yuyuko. Amen, praise the Lord. At ito, mga minamahal, ang kapalit dito, pag hindi sila sumusunod, buhay nila. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, sa una, nalalagpasan nila yung tinatawag na devices of the enemy. Amen? Nalalagpasan nila. Pero sa pangalawa, mga minamahal, mahirap na malagpasan yun. Bakit? Dahil totoo ang sinabi ng hari na pag hindi sila magbabaw doon sa sinisit up na larawan, mga minamahal, papatayin sila. Amen? Pero mga minamahal, nananatiling tapat ang anak ng Diyos. Amen, praise the Lord. Nananatiling tapat ang anak ng Diyos. Kaya sila pinagpapalang lubos. Pagtunog ng musika, mga minamahal, hindi sila yumayaw. Nakikita sila sa lahat ng mga tao na nadidiyan, mga minamahal. Ito na naman ngayon ang ginawang kaso ng kaaway para sa kanila. Alam ng kaaway, mga minamahal, na pagka ginawa nila ito, kakasuhan talaga sila, mga minamahal. Ang kaaway pumasok doon sa isa sa kanilang mga kasamahan sa palasyo. Amen, praise the Lord. Pumasok doon sa mga puso nila. Ginawa itong tinatawag na kaso para sa kanila. Ngayon, mga minamahal, dahil totoo ang sabi ng hari, walang makakahadlang dito. Nandoon na sila, mga minamahal, pinatawag sila. Bagay, mga minamahal, na manginginig ka na sa takot. Bakit? Ang kapalit dito, pag nagkamali ka, buhay ng tao. Mamamatay silang totoo. Pero mga minamahal, nananatiling tapat ang tatlong ito. Amen, praise the Lord. Ang mga humahawak sa kanila, ang mga mighty army, mga warrior, mga minamahal, siyang tumali sa kanila, mga minamahal, nung sila inihagis 7 times ang horno, mga minamahal. The furnace, 7 times. Nung inihagis sila, ang naghagis sa kanila, namatay pang una pang namatay. Bakit? 7 times ang init doon, mga minamahal. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang kainit. Ngayon, mga minamahal, nung itinapon sila doon, ang pag-uusapan natin dito, mga minamahal, kung paano mo ipaglalaban ang tinatawag na obligasyon na nasa balikat natin. Nung sila na, mga minamahal, ay ihinihagis, dahil ipinaglalaban nila ang kanilang obligasyon para sa mahal na Panginoon. Ayaw nila mapahiya ang mahal na Panginoon. Tingnan mo, mga minamahal, sila inihagis, ay nahagis talaga sa apoy. Pati ang kanilang mga damit. Noong nandoon na sila, na paano sila? Wala. Why? Because God has promised. Pagtutuparin natin ang kanyang mga pangako, mga walang mawawala sa atin. Bagkus pagpapala ang ating maangkin. Amen? Sa halip na 3 sila, mga minamahal, inihagay sa apoy. 4 sila, mga minamahal, na naglalakad sa apoy. Walang nasusunog sa kanila. Sinasamahan pa sila ng Diyos na buhay. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Bakit? Nananatili silang tapat kahit na sa anong sitwasyon ng kanilang mga buhay. Kung nangyari ito sa kanila, mga minamahal, hindi rin ba mangyari sa atin? Dahil tayo ay anak din ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pinag-uusapan dito, mga minamahal, kung paano tayo tumayo, kung paano natin itinataas ang pangalan ng mahal na Panginoong Hesus sa anumang klaseng sitwasyon. Sa kasaganahan, sa kawalan, sa mga paghihirap,
kung totoo ka, nananatili at nanampalataya sa mahal na Panginoon, hindi magbabago ang tingin mo sa Diyos na buhay. Kahit ngayon, kung tayo ay nasa pagsubok ay dadaanan lamang. Pero ang pagkilala natin sa mahal na Panginoon, marka na ito sa ating pagkatao. Sa puso ito nakatatak. Hindi ito sa mga bagay na ating nakikita. Dahil totoo na ang Diyos ay mabuti. Totoo na ang Diyos ay tunay na pagpapala. Mahabagin at maawain. Iyon ang ipinaglalaban ng mga Israelitang ito, mga minamahal. Ito ang ipinaglalaban nilang tunay dahil kanila nang napapatunayan. Noon pa lang nung sila'y isinilang at hanggang nung sila ay na-captured sa Babylonia, mga napapatunayan na nila at hindi na mawawala sa kanilang isip at puso na ang Diyos na kanilang sinasamba ay totoo. Ang Diyos na kanilang sinasamba ay pagpalang Diyos. Amen? Sa anumang sitwasyon at sa anumang panahon, ang Diyos ay laging totoo. Kung ikaw ay may pagsubok ngayon, tatandaan mo sa pagtulog mo sa gabi, paggising mo sa umaga, bagong pag-asa. Amen? Bagong pag-asa. From the book of Lamentation. Hallelujah. Praise the Lord. Glory and glory to God. Chapter 3 po. Verse 22 and 23. Pakibasa po. Hallelujah. Amen. The book of Lamentations, chapter 3, verse 22 and 23. Amen. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. Hallelujah. Sa Tagalog po. Glory to God. Dito po sa libro po ng mga Panaghoy, Kapitulo 3, 22 at 23. Sa mga karawan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Sa katauhan mga Israelita, nung sila captured, parang wala na kanilang mga buhay. Amen. Pero may plano ang Diyos sa kanila. Amen. May plano ang Diyos sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Hindi natin titingnan kung ano yung nandito, mga minamahal, kung ano yung nasa harapan natin, kung ano yung presenting panahon. Ang titingnan pala ng tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, yung darating, yung bukas, yung aasahan mo na darating, mga minamahal. Dahil pagka titingnan mo ngayon, kung nasa pagsubok tayo ngayon, hindi tayo makapagpapatuloy. Amen? Kung nasa kapighatian tayo, hindi tayo makapagpapatuloy. Pero ang titingnan ng bawat isa, mga minamahal, na tayo nakaranas ng pagpapala sa malaypon, ang titingnan natin ay ang bukas. Na sa paggising natin sa umaga, may pangako ang mahal na Panginoon. Bagong pag-asa, pagdating ng umaga. For great is thy faithfulness. Hindi pinahintulutan ng mahal na Panginoon na tayo ay mawalay. Hindi pinahintulutan ng mahal na Panginoon na tayo ay mapuksa, mga minamahal, sa lahat ng ating pinagdadaanan. Bakit, mga minamahal? Because great is thy faithfulness. Ito ngayon ang nakikita ng mga Israelitang ito. Great is thy faithfulness, O Lord. Buhay man ang kapalit. Ang sabi pa nga nila, mga minamahal sa hari, O hari, talastas namin, hindi naman kami kaya-aya, hindi kami karapat-dapat. Ngunit sasabihin namin ito, dahil ang Diyos na aming nakilala ay totoo. Hindi kahoy, hindi bato, hindi simento. Kayang-kaya kami na ililigtas sa sitwasyong ito. Ngunit kung hindi man, talastasin mo na hindi kami maglilingkod sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Amen? Because God, we know God, that He is merciful. He is graceful. Amen, praise the Lord. He is a living God. Hindi siya bato, hindi siya simento. Diyos na mawain at Diyos na mahabagin. Ito ang pinaglalaban ng mga tunay na anak ng Diyos. Glory and glory to God. At hindi lang nagtapos dyan, mga minamahal. Dahil ang kaaway laging kumikilos, laging gumagapang, mga minamahal, 24 hours. Dito naman, mga minamahal, sa katauhan ni Daniel.
Ang sabi naman doon, mga minamahal kong mga kapatid, sa talata, si Daniel, nananalangin sa kanyang Diyos. Kasi nakadecree sa hari, mga minamahal, within 30 days, huwag kayong manalangin sa Diyos ninyo. Noong napakinggan ni Daniel, lalo siyang nananalangin sa kanyang Diyos na buhay. Dahil lalo niyang napapatunayan, mga minamahal, na siya ay totoong pinili at anak ng Diyos. Nakita siya doon sa bintana, mga minamahal. Nung nakita siya doon sa bintana, mga minamahal, kinasuhan na naman siya sa kaaway. Amen? Ginawa na naman ito ng kaaway na kaso against him. When Daniel was prayed is God. I saw him in the window. Binuksan ni Daniel, mga minamahal, ang kanyang bintana ng napakalaki. Nakita siya, mga minamahal, ngayon. Ngayon ang kaso sa kanya, hindi siya tumupad doon sa kautusan ng hari. Itatapon na siya ngayon sa yungib ng leon. Nung itatapon siya sa yungib ng leon, mga minamahal, itinapon talaga siya, mga minamahal. And when he fell into the lion's den, mga minamahal, ang mga leon na nandoon, mga nandoon, mga minamahal, very tempo, mga minamahal. Napakabait sa mga leon na nasa kanyang harapan. Never hurt him. The lions of Nebuchadnezzar, the king Nebuchadnezzar, ang kanyang mga leon ay gutom. Amen? Ngunit, mga minamahal, laking pagtataka doon sa kahariang yaon, mga minamahal, bakit hindi siya kinain sa mga leon? Sa halip, mga minamahal, nilalapitan siya dahil siguro winter, siguro doon sa lugar nila. Si Daniel, nalalamigan. Nilalapitan siya sa leon upang hindi kain. Nilalapitan siya upang siya po ay paiinitin. Amen? Kinocover siya sa leon, mga minamahal, para maging mainit ang kanyang katawan. Amen, praise the Lord. Hindi para siya kainin. Why the Lord allows these things that happen to them? Because the Lord God wants them to know that there is God in heaven. Amen? Alam ng Diyos na buhay kung ano ang kanilang mga puso. Pinahintulutan sa mahal na Panginoon na mangyari ang mga bagay upang kanilang mapapatunayan na mayroong Diyos na nag-iisa, hari sa lahat ng mga hari, can able to protect us, can able to deliver us from the works of the enemy. Nung sila po, mga minamahal, si Daniel, mga minamahal, ay nandudo na ang hari, mga minamahal, hindi mapakali. Kinabukasan siya ay pinupuntahan, mga minamahal. Si Daniel buhay na buhay, mga minamahal. Wala pong nangyayari sa kanya. Bakit? Dahil pinaglalaban niya, mga minamahal, ang kanyang pagkaanak ng Diyos. Ngunit kung hindi niya pinaglalaban ito, ngunit kung siya ay natakot sa sabi ng hari na huwag kayong mananalangin, hindi ba siya kakasuhan? Makakasuhan pa rin siya, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Makakasuhan pa rin siya dahil alam ng mga kasamahan niya doon sa palasyo, mga minamahal, na siya laging nananalangin. Amen, praise the Lord. Ngunit, mga minamahal, hindi siya natitinag doon. Ngunit natitinag siya, mga minamahal, sa Diyos na kanyang sinasamba. Hindi siya natitinag sa salita ng tao. Amen, praise the Lord. Ano ang nangyari sa kanya, mga minamahal? Pinagtatanggol siya sa mahal na Panginoon. The Lord God, the Lord God sent an angels to shut up the lion's mouth. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Hesus Kristo. Glory and glory to God. Sa ating ginagalang malapastor. Nung pumunta sa Talipo, hindi siya natakot sa mga sinasabi ng tao. Hindi rin siya natakot sa mga abusayap na mga bandido. Amen, praise the Lord. Kung hindi natatakot ang mahal na pastor na hindi niya susundin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Anong nangyayari nung pagpunta nila? Pinaglalaban sila sa mahal na Panginoon. Hindi lang isa, hindi lang dalawang pangyayari na halos sila, mga minamahal, ay pupuksain na, mga minamahal. But the Lord God is still faithful. The Lord God in heaven, amen, praise the Lord, na hindi tayo pwedeng pababayaan, hindi tayo pwedeng iiwanan. Amen, praise the Lord. Silang lahat ay nagtatagumpay. Walang ibang makakagawa sa mga bagay na ito kung hindi ang dakilang Diyos na buhay lamang. Ngunit makikita mo na ang mga bagay na ito, the protection, the provision of God, the deliverance, if you are faithful.
faithful unto the Lord. But if you're not faithful unto the Lord, nasa sa atin din yun, mga minamahal. Kung sa napakaiksing sandali, ipagpapalit natin ang ating pagkatawag sa mahal na Panginoon, nasa sa atin din yan, mga minamahal. But if we are going to be faithful unto the Lord, even the last, hallelujah, unto the greater things, the Lord God is much more faithful than us. Amen. Praise the Lord. Glory and glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan ang ating dakilang Diyos na buhay. Glory and glory to God. Kung sa ngayon tayo ay nasa tinatawag na kabigatan, kung tayo sa ngayon ay nasa tinatawag na kapighatian o sa mga pagsubok man, aasahan natin, magpakatotoo tayo sa mahal na Panginoon. At faithful ang mahal na Panginoon kaysa sa atin, mga minamahal. May pangako ang Diyos sa bawat anggulo ng ating mga buhay. Huwag nating sirain ang mga pangakong ito. Dahil ang Diyos nangangako ay laging totoo. Ipaglalaban natin ang bawat yugto ng ating mga sandali. Dahil ang ating mga buhay ay napakaiksi dito, mga minamahal. Pananatilihin natin na sa ating pamumuhay at sa ating paglalakbay, makikita lagi ang bawat gintong sandali na ang Diyos ay maluluwalhati. Hallelujah. Awitan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Glory and glory to God. Hallelujah. 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 Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa iyo lagi, magsabay manatili sa puso ko. Ika'y maghari sa bawat oras at sandali, ay susunod sa iyo lagi. Salita mo'y banal